Hi, hello everyone. So, nakikita niyo pa yung aking, ayan, may cover na po yung aking mata. So, bakit ano pong nangyayari? Ano po ang umpisa nito? Ito guys, talagang pa-wither-wither talaga guys, no? Siguro excited naman siguro kayo makikinig sa aking mga i-explain ko sa inyo kung ano po ang dahilan at paano po nag-umpisa sa nangyayari sa aking mata dito. Wala pong damage sa mata ko. Ang banda lang sa eye bag natin, yung dinadaanan ng ating luha. Diyan po umpisa. Kaya nag-umpisa to last week. Ang una-una nito guys ay trangkaso ako. So nung trangkaso ako guys, ilang araw, ubo ng ubo, sipon, barado, saka masakit talaga yung aking ulo. Sobrang lagnat, sobrang sakit ng ulo sa lagnat. Guys, yung lagnat, napakahirap talaga pag may lagnat ka. Merong lagnat na kaya mo, merong lagnat na hindi mo kaya. So may lagnat na pag hindi sumingaw, so yan po ang kanyang reflect. Marami pong dahilan kung bakit. Kaya doon po nag-umpisa ang aking pakiramdam ng last week na trangkaso ako. So medyo okay na yung aking boses. Dati wala po akong boses. Yung nagsasalita ka, barado po yung boses mo, yung lamunan mo masakit, nilalagnat na parang puputok talaga yung sakit ng ulo mo. So oo nga, may gamot, pero yung gamot naman yung binigay sa akin, nagpa-check up nga kami unang-una, yung binigay sa akin Flodrex. Yung Flodrex daw yun ay nandun na po daw yung allergy. So ang hinihingi ko ay para sa allergy. So wala pong nagbigay. So ang sabi daw yung Flodrex ay nandyan na daw lahat yung gamot na allergy, paracetamol, na parang nandoon na, nilalamig ka, giniginaw ka, nandun daw sa Flodrex. Pero karamihan daw sa mga kababayan, pag magpa-check up, Flodrex daw ang binibigay. Kaya mga kababayan natin ay mabilis magtaas ang blood pressure dahil sa Flodrex. Yun po ang sabi ng aking dalaga kong alaga. Kaya ay hindi ko tinuloy ininom yung Flodrex. Mabilis mag-high sa pressure ng dugo. Then binigyan ako ng isang paracetamol. Yun lang, at saka yung nose. Hindi siya drop. Ikaw lang maglagay. Yung i-drop, i-ano mo lang siya. I-ganon mo lang siya, tapos parang nasa bottle siya na may cover. Hindi yung i-spray mo, iba siya. Yun po binigay sa akin. Donation naman ng kasi, kaya ang karap ko kasi na doktora is bago pa lang, parang na student pa lang, tsaka stricta pa naman niya magsalita. Nako, di ba karamihan sa doktor kailangan na ini-entertain yung patient, nakasmile ka, parang like active ka, yung smart, di ba? So yun, yung mukha pa ay titingnan ka pa parang galit pa sa sayo,
hindi ka pa nag-i-explain, tinatanong ka na ng, magkano ba, ilang bang piraso yung nainom mo na paracetamol? Sabi ko, isa lang. Dalawahin mo, ganito, ganyan. So, yun po yung gamot mo, ganyan, yun lang. Sinabi ko na rin sa akin, madam, so, bakit yun daw binigay? Sabi ko, hindi ka alam kasi yung doktora na yun bago. Sabi ko, hindi yung dati mga doktor natin doon. Next, ayun. Umpisa na kumakati yung aking, sa right side ng aking mata. So, yun, umpisa na sobrang lagnat ko siguro as in yung kalahati ng aking mata at saka dito sa ulo ko sa right side. Sobrang sakit talaga. Kaya nag-reflect yung lagnat ko sa dito sa mata ko. So, yung dinadaan natin sa luha natin dito ay parang natabunan. Sobrang sakit pag inatake ng pagdating ng lagnat. So, yun, kumati na yung mata ko. Tapos sinabi ko sa alaga ko, sabi ko, pa-check naman natin yung mata ko kasi namumula na kati-kati. Sabi ko, hindi naman ako binigyan ng para sa allergy na gamot. Sabi ko kasi may ininom talaga kami dito na maintain na gamot na para sa allergy. Arius or either Zyrtec. Yun po ang pinakahiyang sa aking katawan. Noon pa, nung dumatay ako dito hanggang ngayon, Zyrtec, Arius, Arius lang. Yun lang talaga. Ay, mabilis po talaga siya na nakakawala sa kati. Sobra. So, yun ang binigay sa akin, Plodrex. Ang Plodrex, para kang, ano lang yun, parang giniginaw ka lang na paracetamol. Yun ang binigay sa akin na, aloka. Kaya nagalit yung aking madam. Si madam naman ay nagbigay sa akin na yung karton na yun ay parang magkapare sila ng kulay ng iniinom namin na yung Arius or either Zyrtec, yung shape niya at saka kulay. Pero iba ang pangalan. So, umiba ang nararamdaman ko. Nag-iba yung mula sa ininom kong tablet. At saka binigyan ako ng eye drop at saka ointment na no check-up. Ano nangyari? Sa tablet, saka yung drop, at saka yung ointment, binigay sa akin, no check-up. So, ininom ko yung tablet, binigay ni madam. Tapos, dumating yung alaga ko, nag-chat ako sa WhatsApp niya. Sabi ko, pa-check mo ako bukas. Hindi pwede na gumagamit ako ng gamot na without check-up. So, pinicturan ko yung mukha ko, sabi, picturan ko daw para makita daw ng doktor sa pharmacy o ano. Galing sa pharmacy, bumili ng eye drop at saka ointment. So, ginamit ko yung eye drop at saka yung ointment. Pagising ko, OMG, lumaki ng todo na infection. Hindi ko alam anong gawin ko. Kaya yun, pagka hapon, after lunch, pumunta na kami ng emergency eye clinic. Doon sa main talaga na pinupuntahan ng mga taong kaya tinawag na emergency eye clinic. Doon lahat dinadala. So, doon na, naghintay kami ng 4 na oras. Na-check na yung mata ko. Nang na-check na yung mata ko, tinawag yung isang doktor. Una ay tiningnan sa microscope yung mata ko. At saka, ay, ang gamit naman nila is yung malaking, mahaba na wood na ganitong shape din, tissue. May tissue, cotton buds. Tapos, tiningnan isa-isa, tapos yung bukol dito, ang laki ng bukol. Tapos may na siya na infection, ang laki. Tapos dito ko lumaki. So, yun na. Tinawag yung isang doktor. So, Dok, ito sa ganito, huwag na natin tagalin. Kasi, mahirap na pag puputok pa, ganito, ganyan. So, yung ano sa akin yung doktora. So, tinawag yung doktor na lalaki. So, in-schedule agad, sabi niya, pag ganito sabi niya, kailangan intact, operahan agad. Yung pagkarinig ko ng operahan agad, niready ko na yung sarili ko. Sabi ko,
hihiwain na to ang aking mata. Sabi ko, hindi mata, kundi dito sa eye bag natin. Guys, naghintay kami ng 4 na oras. After ng 4 na oras, schedule na ng opera sa aking mata. So, tuwing lumuluha na ako, ito yung ginagamit ko. Hindi po yung kamay ha, at saka tissue. Kung kamay naman, ay nag-use po ako ng gloves at saka gamit yung tissue. So guys, yan. Then, na-schedule na. Pinahiga na ako doon sa may operating room. Yung alaga ako doon sa labas, ayaw magtingin sa akin kasi nininervyos siya. Yun na, kaiga na ako. Hiniwa talaga guys. Pakita ko sa inyo guys. Yung nahiwa sa aking mata, 2 hiwa. Ayan guys. So, papatingin ko sa inyo. Ayan. Ayan so guys, hiniwa yan. So, cut blade na 2 klaseng blade. Ayan. Ay, masakit pa siya. So, yan guys, yung hiniwa ng naramdaman ko una ang paghihiwa. Pero before ako inoperahan, nilagyan ng cream na anesthesia. Pero nararamdaman ko pa rin yung paghiwa. Paghiwa na guys, ayun, ay nilagay na yung injection para higupin na yung bakterya. Yung mga yellow na yun, ay bukol. So, yun sa guys. So, papakita ko. So, mahabol natin yung oras natin guys. Papakita ko yung picture ko na yung before natin guys. Ito guys, oh. Ayan, dalhin ako sa hospital. Inaayos na yung mga ano ko. Ito yung before ng mata ko ha. Papakita ko sa inyo. Ayan, before yung mata ko. Yan. Then, yan siya guys. Yan. Tsaka, ayan guys. Ayan. Grabe. So then, nang na-opera na siya guys. Ito na guys yung start na akong o-operahan guys. Ito na siya. Ay, nilagyan po ng anesthesia na cream. Then, ayan na siya guys. Ayan. Natapos nang nahiwa ito siya guys. Natapos na nahiwa ko. Sobra. Ayan guys, sa operating room po yan. So, sobra talaga asin. Ayan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayan, nahiwa na yan siya. Pagkatapos ay nilagyan na siya ng cover. Ito po yung mga medicine ko para sa aking sakit na aking mata, antibiotic. So, tapos, yun na. At kahapon ay pinalitan na yung cover. So, yan na po isa guys. Pula na po yung gilid niya. So, hanggang ngayon, yung gamot ay iniinom ko every 12 hours ang antibiotic. Yung pinakita ko. So, ito na po. So, bukas, babalik po kami ng clinic ulit at ipapacheck guys. So, pag before mag-12 siya ay naramdaman ko yung sakit. So, kailangan talaga siyang kumain ka muna bago uminom ng antibiotic. Be careful sa antibiotic. So guys, don't forget to like and share. So, ako nga pala si Just Switch 76 Vlog. So, ayan, ito po ang nangyayari sa akin. So, thank you so much. Bye.